Nagsisimula ang anime sa isang binatang nagngangalang Rio na nagising at nakita ang 2 libro at isang kutsilyo sa mesa sa harap niya. Lumabas siya ng bahay at sinimulang subukan ang bagong kakayahan na natuklasan niya at ito ang pagmamanipula ng tubig. Bigla na lang siyang napunta sa isang hindi pamilyar na lugar at nagtaka siya at nagtanong kung nasaan siya. Isang anghel ang lumitaw at kinumpirma ang pagkakakilanlan niya bilang si Rio pagkatapos nitong ma-confirm. Sinabi ng anghel na matagal na siyang naghihintay na makatagpo ng tao at ibinunyag ng anghel ang malupit na katotohanan na namatay si Rio sa isang aksidente. Naalala ni Rio ang nangyari at tinanggap ang katotohanan pero kahit ganoon ay naniniwala pa rin siyang mabubuhay siyang muli, kahit hindi niya alam kung anong landas ang tatahakin at sinabi ng anghel na wala siyang itinakdang misyon at malaya siyang pumili ng sariling daan. Ipinahayag ni Rio na gusto niyang mamuhay ng tahimik at payapa at ipinaliwanag ng anghel na ibabalik siya sa isang mahiwagang mundo na tinatawag na Fae, kung saan halos 20% ng mga tao ay may kakayahang gumamit ng mahika na napag-alaman na si Rio ay pinagkalooban ng elemento ng tubig, na angkop daw sa kanyang pagkatao at dahil gusto ni Rio ng tahimik na buhay pinili ng anghel na ipadala siya sa Rondo Forest. May naghihintay na maliit na bahay doon at may sapat na pagkain para sa 2 buwan. Napansin ni Rio na ang mga pagkain ay nagyelo sa loob ng isang bahay na ayon sa anghel ay isang protective na hadlang para hindi makalapit ang mga halimaw. Nang makalipat na siya sa bagong tirahan ay nagsimulang magbasa si Rio ng mga libro tungkol sa mga halimaw para matuto. Kahit kakaiba ang wika ng mga aklat ay naiintindihan niya ito ng madali at nagsimula siyang magsanay sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa tubig. At nadiskubre niyang kaya niyang pinapagana ito gamit lang ang imahinasyon na hindi na kailangan ng chant o salita. Bumalik siya sa loob ng bahay at nagsanay sa pamamagitan ng pagpuno ng isang palanggana ng tubig. Ngunit ang tubig ay nasa normal na temperatura lamang at umaasa siyang mainit sana ito para makapaligaw siya ng masarap. Sinubukan niyang maghanap ng panggatong sa labas para magpainit ng tubig, pero hindi siya nagtagumpay sa pagpapaliyab ng apoy at sobrang napagod siya. Humiga siya sa lupa at nagmuni-muni at kinuha niya ang isang mangkok ng tubig at sinubukan na palalamigin ito hanggang sa maging yelo, pero nabigo siya at napagtanto niyang mahirap pala ito at kailangan muna niyang matutunan kung paano gumawa ng yelo. Gusto rin niyang matutunan kung paano gumawa ng ice spear spell. Nag-focus siya sa pag-compress ng tubig para alisin ang init nito at inisip niya ang istruktura ng mga molekula ng tubig at kung kaya ba niyang kontrolin ang oxygen at hydrogen. Sa kalaunan ay nagawa niyang palamigan ang tubig at gawing yelo sa pamamagitan ng pagmamanipula sa hydrogen bonds. Nadiskubre niyang kaya niyang lagyan ng hugis ang yelo ayon sa gusto niya at gamit ang tagumpay na iyon, nagawa niyang sindihan ang panggatong kaya't labis ang kanyang tuwa. Bumalik siya sa loob ng bahay at naligo sa mainit na tubig, isang bagay na gusto niyang gawin mula pa kanina. Pakiramdam niya ay sobrang komportable siya para sa kanya ay naging produktibo ang unang araw at naisip niyang kaya na rin niyang gumawa ng mainit na tubig sa parehong paraan. Natuwa siya sa kapakipakinabang na gamit ng mahika. Kinabukasan ay nagsimula siyang kumain ng pagkaing iniwan ng anghel at naalala niyang tatagal lang ito ng 2 buwan, kaya napagtanto niyang kailangan niyang mangaso bago ito maubos at alam niyang sa labas ng protective na barrier ay may maraming halimaw. Napagtanto rin niyang hindi sapat ang kutsilyo para sa pangangaso dahil kailangan din niya ng pangdepensang mahika. Para makamit ang tahimik at ligtas na buhay ay malinaw na kailangan niyang magsimula ng mas seryosong pagsasanay. Lumabas siya ulit para magpatuloy sa training at gumamit siya ng water ball spell. Natuwa siya dahil ito ang unang matagumpay na offensive magic niya pero kulang ito sa lakas. Naiintindihan niyang normal lang ito kaya't hindi siya pinanghihinaan ng loob. Naniniwala siyang marami pa siyang paraan na pwedeng subukan, dahil hindi sapat ang water ball ay sinubukan naman niya ang water jet dahil pakiramdam niya mas angkop ito. Pinaliit niya ang bukasan para gawing mas pino at mabilis ang agos ng tubig, pero kahit anong gawin niya ay hindi nito tinamaan ang target na kahoy at mahina pa rin ang epekto, kaya medyo nadismaya siya at dahil dito ay bumalik siya sa anghel at nagtanong kung paano ba ang tamang paggamit ng mahika. Ipinaliwanag ng anghel na ang pinakapundasyon ng mahika ay ang imahinasyon at sa pamamagitan ng malinaw na pag-iisip sa gusto nitong kalabasan, unti-unti siyang nagiging mahusay habang lumilipas ang panahon doon ay bumalik si Rio sa kagubatan at muling gumamit ng mahika gamit ang payo ng anghel. Napansin niya ang malaking pagbuti sa kanyang kontrol sa mahika kaya't bumalik siya sa loob ng bahay at matagumpay na napuno ang palanggana ng mainit na tubig sa pamamagitan ng pagbaligtad sa ice spell.
Kinabukasan ay nagsimula siyang magsanay kung paano gumawa ng yelo mula sa manipis na hangin. Mabagal ang proseso pero nagawa na niya ito at ito ang simula ng kanyang layunin na paunlarin ang kanyang offensive ice magic. Nagawa niyang bumuo ng ice spear pero nahirapan siyang ihagis ito sa malayo na di tulad ng tubig na mas mahirap ihagis ang yelo. Gayunpaman ay nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsasanay hanggang sa ganap na niyang makuha ito. Tulad ng ginawa niya sa water ball ay sinubukan niyang lumikha ng ice arrows pero nabigo siya matapos ang nakakapagod na pagsubok. Halos mawalan siya ng malay dahil sa pagkaubos ng kanyang enerhiya sa mahika. Bumalik siya sa bahay at sinubukan na magpapaninggas ng apoy pero dahil walang araw ay hindi siya nagtagumpay na isang bagong suliranin na kailangang magawan ng paraan. Kinabukasan ay ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa ice arrows at pagkalipas ng ilang araw ng walang sawang pagsubok, matagumpay niyang nabuo ang isang ice arrow kahit nahirap pa rin siyang itama ito ng maayos. Maya-maya ay gumawa siya ng sibat at nagtungo sa isang paglalakbay at pumasok siya sa kagubatan sa labas ng protective na hadlang na isang lugar na may bakas ng malalaking halimaw. Sa tabi ng ilog ay nakita niya ang isang batong flint malapit sa mga labi ng isang lumang apoy. Napag-isip niya na magagamit ito para makagawa ng apoy kahit pagkatapos ng paglubog ng araw at nang magawa ng paraan ang problemang iyon, tumutok naman siya sa pagkuha ng mga halamang gamot kaya't itinuturing niyang matagumpay ang araw na iyon. Biglang may lumitaw na dambuhalang halimaw sa kanyang likuran at nang maramdaman niya ito, humarap siya at agad siyang natakot na isang mabangis na baboy ramo ito at sa takot ay hindi siya makakilos. Habang papalapit ang hayop para umatake ay naalala niya ang isang pangyayaring dati na nagpaalalang umiwas agad siya. Muling sumugod ang baboy ramo na bagamat hirap pa rin siyang gumalaw ay napagtanto niyang maaari niyang gamitin ang kanyang mahika. Gumamit siya ng ice spell sa daraanan ng halimaw dahilan para madulas ito at bumagsak. Bumuo siya ng mga ice arrows sa daan at nang tumama rito ang halimaw ay namatay ito at nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Pagbalik niya sa bahay ay inihanda niya ang balat ng baboy para gawing kasuotan. Nagawa rin niyang magpaninggas ng apoy sa loob ng bahay kahit walang araw. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng aklat tungkol sa mga halimaw at nabasa niya na ang napatay niyang halimaw ay isa lamang sa mga maliit at mahinang uri ng baboy ramo. Ang Monster Encyclopedia na gamit niya ay para sa mga baguhan lamang, ngunit binanggit na ang huling 2 pahina nito ay bahagi ng isang espesyal na edisyon at sa mga pahinang iyon, nabasa niya na ang kahit anong klase ng dragon ay may kakayahang wasakin ang isang buong lungsod ng madali, at kapag nakatagpo ng isa ang tanging dapat gawin ay tumakas agad. Sang-ayon si Rio sa babala at alam niyang ang ganoong laban ay maaaring magdulot ng agarang kamatayan. Pagkatapos noon ay pinag-aralan niya ang tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Akuma at hindi ito itinuturing na fallen angel. May babala rin sa talaan na umaasang hindi kailanman makatagpo ng ganitong uri ng nilalang ang nagbabasa. Dito naisip ni Rio na ang mundo ay napakalawak at delikado dahil sa dami ng makapangyarihang mga halimaw na naroroon. Kinabukasan ay hinuhubad ni Rio ang kanyang mga damit at muling pumasok sa gubat. Nagsimula siyang pumitas ng mga prutas at tikman ito at nagustuhan niya ang lasa. Suot niya ang damit na gawa sa balat ng baboy at habang patuloy siyang naglalakad sa gubat, bigla na lang lumitaw ang isang dambuhalang ibon at muntik na siyang makuha at sa kabutihang palad nakaiwas siya sa atake nito. Napakalakas ng ibon kaya nitong pababagsakin ang malalaking puno sa isang iglap at tumakbo si Rio habang sinusubukang harangan ang ibon gamit ang mga yelong pader. Pinaghinalaan niyang gumagamit ang ibon ng nakatagong offensive wind magic, pero ang pangunahing paraan ng atake nito ay ang bilis at matatalim na kuko. Kahit anong pilit niya ay hirap siyang makatakas at sa huli ay napilitan siyang lumaban. Nagbitaw siya ng mga water arrows pero naiwasan lang lahat ng ibon at nang papalapit na ito ay lumikha si Rio ng ice barrier bilang proteksyon. Bumangga dito ang ibon at bumagsak sa lupa at maingat siyang lumapit habang itinutok ang kanyang sandata sa ibon. Biglang lumipad muli ang ibon at marahil akala'y papatayin na siya ni Rio at habang papalayo ito, napansin ni Rio ang sugat malapit sa mata ng ibon marahil ito ang dahilan ng pag-atras nito at paglipad palayo sa kanyang landas. Pagkatapos ng laban ay bumagsak si Rio sa lupa at napaisip kung gaano nga ba talaga kahirap ang tahimik na pamumuhay. Nang dumilim na ay nanatili pa rin siyang ligaw sa kagubatan. Hindi na niya alam kung paano makakabalik sa kanyang bahay matapos ang pagtakas mula sa dambuhalang ibon. Nagsimula siyang maglakad at iniisip na tama ang kanyang tinatahak at sa daan,
Nakarating siya sa isang lawa kung saan nakita niya ang isang katawan na walang ulo katabi ng isang kabayo, isang tanawin na labis niyang ikinagulat. Kinabukasan ay nagpatuloy siya sa paglalakad sa gubat at patuloy na pumatay ng mga halimaw gamit ang ice arrows. Nanguha rin siya ng mga isda gamit ang kanyang sibat at pagkatapos ay bumalik siya sa bahay at nagtago ng supply ng isda. Nagsimula rin siyang magsanay gamit ang mga yelong plato. Maya-maya ay pumunta siya sa ilog at lumulusong sa ilalim nito kung saan nakaharap niya ang isang higanteng pugitan na napilitang paaalisin siya pabalik sa ibabaw. Gumamit siya ng water magic upang hiwain ang mga bato at natuwa siya sa naging resulta. Dahil dito ay napag-isip niya na sa pamamagitan ng mahika at maaaring patigasin ang yelo at magamit ito bilang kapalit ng mga gamit sa pagtrabaho, pakiramdam niya ay unti-unti na niyang nasasakop ang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Muling bumalik ang atensyon sa katawan na walang ulo at muli na namang naroon si Rio sa harap nito. Naalala niyang walang nabanggit sa Monster Encyclopedia tungkol sa ganitong nilalang, kaya napagpasyahan niyang ito marahil ay isang misteryoso na isang uri ng halimaw na masyado ng mataas ang antas para isama sa gabay ng mga baguhan. Kahit wala siyang sapat na kaalaman at hinarap niya ito sa labanan at nagbitaw ng maraming atake, pero wala kahit isa ang tumama at bumawi ang halimaw at tinamaan si Rio na halos mapatay siya sa kasunod na pag-atake. Naiwasan pa rin niya ito sa huling sandali at inakala niyang nakatama siya ng suntok pabalik, pero madaling naiilagan ito ng halimaw at muli siyang tinamaan at bumagsak sa lupa. Sobrang pagod at halos mawalan ng pag-asa at pakiramdam niya ay nauubos na ang kanyang tsansa para mabuhay. Ngunit napansin niya na tila may dahilan kung bakit paulit-ulit siyang napapadpad sa lugar na iyon tuwing gabi. Naisip niyang baka tinuturuan siya ng halimaw na ang layunin nito ay palakasin siya at sa mga sandaling iyon, inilabas ng halimaw ang isang espada na gawa sa tubig na nagulat si Rio. Lumapit ang halimaw at iniabot ang espada sa kanya at inisip ni Rio na baka gusto ng nilalang na matutunan niya itong gamitin. Sa kabila ng gulat ay tinanggap niya ang espada pagkatapos nito ay umalis ang halimaw. Muling bumalik si Rio sa kagubatan, kung saan muli niyang nakaharap ang dambuhalang ibon na una na niyang nilabanan at napansin niyang naroon pa rin ang sugat sa mata nito, pero mas dumilim na ang kulay nito kaya inakala niyang nag-evolve na ito. Bigla na lang gumamit ng wind magic ang ibon at pinaulanan siya ng atake. Agad na gumawa si Rio ng ice barriers para depensahan ang sarili pero nagulat siya nang madali itong sirain ng ibon. Napilitang umatras si Rio habang umiwas at sinusubukang gumanti. Sa bawat atake ng ibon ay gumagawa siya ng bagong yelong pader pero lahat ay nababasag at sinubukan din niyang gumamit ng ice arrows. Pero wala ni isa ang tumama at ginamit ng ibon ang isang sound-based ability para sirain ang kanyang mga depensa at nagbitaw ng panibagong atake. Sa pagkakataong ito ay matagumpay na nakaiwas si Rio at namangha siya sa lakas na dala ng ibon matapos itong mag-evolve. Di nagtagal ay tinamaan siya ng kidlat na atake at bumagsak siya sa lupa at nang muntik na siyang atakehin ng ibon gamit ang mga kuko nito, agad siyang gumamit ng kanyang espada para harangin ang atake. Biglang lumitaw muli ang ibon sa kanyang likuran at gumamit ulit ng wind magic at sa pagkakataong ito ay matagumpay na depensahan ito ni Rio. Lumipad ang ibon sa ere at naghanda para sa isa pang mabilis na pagsugod. Nang sumugod ito ay mabilis na gumanti si Rio at sinaksak ito gamit ang kanyang espada dahilan para bumagsak ito sa lupa. Nilapitan ni Rio ang nakahandusay na ibon at inisip na marahil ay bumalik ito para gumanti sa sugat nito sa mata at sa tingin niya. Hindi pa ito nakontento sa una nilang pagtatagpo at ipinahayag niya ang hangarin na harapin ito muli sa hinaharap, kapag siya'y mas malakas na at nagpasalamat sa ibon sa pagbibigay sa kanya ng dahilan para magsumikap. Pagkatapos ay inalis ni Rio ang parte ng espada na nakabaon sa katawan ng ibon at sinabi niyang naiintindihan niyang nag-evolve ito para tapusin ang laban nila, gayunman ay idineklara niyang dito na matatapos ang kanilang labanan at ipinangako na bibigyan niya ito ng karampatang paggalang. Ipinapako niya ng buo ang espada sa katawan ng ibon dahilan para tuluyang malugmok ito at mamatay at sa sandaling iyon, lumitaw ang isang dragon na lumilipad sa kalangitan at bumaba sa harapan ni Rio sa loob ng kagubatan, dahilan para siya'y mabigla. Lalong lumalim ang kanyang gulat nang biglang nagsalita ang dragon at sinabi ng dragon na matagal na nitong hindi ginagamit ang telepathy at hindi nito alam kung gumagana pa iyon, dahil dito ay nagtanong si Rio kung ano ang ibig sabihin ng telepathy. Tinanong naman ng dragon kung may nakita na ba si Rio na isang ibon sa lugar na ito na isang nilalang na nag-evolve matapos na dating maging isang killer falcon. Kinumpirma ito ni Rio at tinanong ulit ng dragon kung kasama ba niya ang ibon.
Nilinaw ni Rio na hindi ito kasama o alaga niya at ipinahayag ng dragon ang pagkalungkot sa pagkamatay ng ibon, dahil inakala nitong baka tagasunod iyon ni Rio at nang napagtanto ng dragon na si Rio pala ang nakatalo sa ibon, pinuri niya ito bilang isang kahanga-hangang tagumpay. Napansin din ng dragon ang kakaibang sandata na dala ni Rio at nang ipakita ito ni Rio, kinilala ito ng dragon bilang sandata na minsang pagmamayari ng hari ng mga genie dahil ibinigay ito kay Rio. Inakala ng dragon na may mahalagang bagay siyang nagawa para maging karapat-dapat sa sandata. Balak sanang magtanong si Rio sa dragon pero bago siya makapagsimula ay agad sinabi ng dragon na kailangan na nitong umalis. Sinagot ni Rio na nauunawaan niya iyon at nagpasalamat sa lahat ng ibinahaging impormasyon. Bago lumipad ang dragon ay tinanong ni Rio ang pangalan nito. Sumagot ang dragon na ang pangalan niya ay Lin saka lumipad paakyat sa kalangitan at hindi kailanman inakala ni Rio na makakakwentuhan niya ang isang dragon, pero napagtanto niyang sa isang mundo ng pantasya na gaya nito posible ang lahat. Samantala ay bumalik ang eksena sa anghel na biglang nakaramdam na may bagay siyang hindi napansin niya na si Rio ay may tagong kakayahan at lubha itong ikinagulat ng anghel, dahil ang huling taong may ganitong katangian ay isang babae na ipinadala niya sa ibang mundo na isang pangyayaring naganap 1,000 taon na ang nakalipas. Sa kaso ni Rio ang tagong kakayahan ay tinatawag na eternal youth o walang hanggang kabataan.